Tambis nga pala ang tawag sa prutas na ari dini sa amin at talaga namang parang Christmas ring tingnan sa tuwing mamumunga. Dumayo nga ako dini kay Rona na aking kababata, isa sa mga kalaro ko nung mga bata pa kami at kasama din sa pangunguha ng tambis noon. Nagbaon na nga rin ako ng plastic at nang makapanguha na nga agad pagdating ko. Sabi nga nila konti na nga daw at napitas na nga rin daw nila ang iba, pero sa tingin ko naman marami pa rin at yung iba nga ay nalalaglag lamang. Masarap nga din mamitas dini sa puno, kaso ay sobra namang daming langgam kaya binilisan ko na nga lamang. Marami pa naman akong maaabot at marami pa sana talaga akong makukuha, pero talagang inapangagat na ako. At sa kagustuhan ko ang makarami ng kuha sige pa rin ako sa kakapitas. Kapag nga may nalalaglag kinakain agad ng mga pabo sa baba at talaga namang inalunok lang nila. Hindi ko nga rin alam na kinakain pala ng mga pabo aring mga tambis. At nakakatuwa nga din kapag may ganari kang tanim sa harapan ng bahay mo. Hindi ko na nga rin kinaya at talaga namang sobra na ang pangangagat ng mga langgam sa akin, kaya bumaba na ako. At kahit nga sa loob ng damit ko ay napangagat talaga ako. Kaya konti lang ang nakuha ko. Sabi naman ni Rona ay aug-ugi na lang daw niya. Kaya dapat mabilis din ang pamumulot ko dahil mauunahan ako ng mga pabo. At kabibilis nga din talaga nilang kumain anong dami pa man din nilang kaagaw ko. Bali yung mga nalaglag nga yan yung mga hinog na talaga. Kaya kung wala nga lamang langgam mas maganda pa rin kuhanin yung mga hindi nalalaglag kapag inug-ug mo. Medyo nakarami na nga rin ako ng kuha at kumuha lang ako ng ilang piraso dyan at aming ang hinugasan at nakakamiss na nga talagang kumain na rin. Hindi ko na nga matandaan kung kailan ako huling kumain ng tambis at parang mga bata pawari kami noon. Yung iba nga ay tawag nila dito ay makopa, pero dini sa amin ay tambis at iba pang ang klase yung makopa sa amin. Medyo malaki kasi yun kumpara dito at matamis. Aring tambis kasi ay medyo maasim kaya masarap din talagang ternuhan ng asin. Nung mga bata pa nga kami ay isa-isa pa namin aring inahimay tapos inababad muna sa asin ng ilang minuto tapos saka namin kinakain. Habang kumakain nga kami ay inapag-usapan namin ng mga bata pa kami at anong sarap nga rin balik-balikan. Iuuwi ko nga pala sa bahay aring tira kong tambis at pinasyal nga muna ako ni Rona dito sa mga alaga nilang itik. At anong dami pala talaga nilang alagang pabo. May mga hindi pa nga ako na videohan at sabi ko nga sa kanya parang may mini zoo na sila dini. Napansin ko nga rin aring puno ng kakao nila na napakaraming bunga kaya kumuha na rin ako ng 2 piraso. At kahit saan nga ako pumunta dala-dala ko aring tambis ko at sobra daw talagang takaw ng mga pabo nila. Gusto ko nga rin sanang magpa-picture sa mga pabo kaso ay may ilap talaga sila. Binuksan ko na nga rin aring kakao at masarap, matamis din ang lasa kaso nga siguro ay sawa na rin sila kaya hindi na nila ari kinakain. Napansin ko nga rin ang mga bata ngayon ay hindi mahilig sa mga ganitong pagkain. Kaya nga hindi ko maiwasan sa mga pamangkin ko na sabihan sila palagi na parang hindi mga taga-bundok at mga walang alam. Samantalang kami noon palagi na lamang inahabol ng mga aso. Ang saan-saan din talaga kami nagsusuot noon. Kami na nga lang siguro ang nakakagawa noon at iba na rin talaga ang panahon ngayon. Pero para sa amin ay the best pa rin talaga ang mga trip namin sa buhay noon kaysa trip ng mga bata ngayon. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!